Magandang araw, gabi, o kahit anong oras mo to binabasa, kabaryo. Tawagin mo na lang ako bilang si Rudy. 48 anyos na ako. Ako ang uri ng tao na may konting kaalaman sa mga aswang. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganitong uri ng nilalang. Ang aking nalalaman sa mga aswang ay base sa mga napapanood ko. Mga kwento ng mga matatanda at mga napapanood ko sa online. Subalit ang aking paniniwala ay biglang nagbago. Nang minsan ako ay napadpad sa lugar ng Leyte. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong lugar dahil ang pangyayaring ito ay bago lamang. Taong 2023. Sabik ako na muling makaranas ng bakasyon dahil sa ilang taong pagkakakulong sa sariling bahay dahil sa pandemya. Ako ay hiwalay na sa asawa, kabaryo, at nasa kanya naman ang aming mga anak. Kaya naman inais ko na lamang ang magbakasyon kung saan-saan. Minsan nagkakayayaan kami ng aking pinsan na magpunta sa Kabisayaan. Nakapunta na ako sa Cebu, maging sa Bohol. Kaya naman panibagong karanasan ko ang magpunta sa probinsya ng Leyte. Gayunpaman, tumuloy nga kami ni Marco, ang aking pinsan. Bukod sa bakasyon ay may isa pa kaming napagkasunduan ni Marco, ang maghanap ng babae para naman sa sariling kaligayahan. Napadpad kami noon sa maliit na nayon. Maayos at tahimik naman ang lugar noon, kabaryo. Mura lang din ang matutuluyan naming paupahan para sa 2 linggong bakasyon. Ang mas ikinaganda pa ay malapit sa dagat ang lugar. Habang kami ay nagtatanong-tanong kung saan makakahanap ng mauupahan, ay wala halos kumausap sa amin dahil na rin sa iba ang lengguwahe ng mga taga roon. Hanggang sa may isang ali ang tumugon sa amin at itinuro ang bahay ni Mang Puloy. Isang matandang lalaki na tumatanggap ng bisita para sa kanyang lumang bahay. Maliit lamang ito. May 2 kwarto at yari naman sa kahoy. Pero may mga kagamitan naman tulad ng rep at telebisyon. Sapat na sa amin ang lugar na yon. Ilang metro lang ito sa bahay ni Mang Puloy. Ayos na to dito, insan. Mura na't maayos pa naman. Kahit luma na, ang problema lang wala tayong signal. Ang layo naman kasi nito sa Kabiasnan. Wika ko noon kay Marco, sa pinsan ko. Ayos na tong walang signal, para naman walang istorbo. Sambit naman dito ni Marco. Bandang 2:00 na kami nakahanap ng bahay kaya naghanap muna kami ng karinderya dahil wala pa kaming pananghalian. Halos kalahating kilometro pa ang nilakad namin bago makatagpo ng kainan. Isang maliit na barong-barong. May 4 na putahe lamang ang mapipilian. Mukhang matumal ang benta dahil halos hindi pa nabawasan ang paninda. May kasungitan din ang pagmumuka ng matabang babaeng nagbabantay at tagasilbi. Mukhang siya ang may-ari at tindera na rin. Ang inorder namin noon, kabaryo, tinola at pritong isda. Subalit ubod ng tabang ang timpla. Kaya naman humingi ako ng asin pero wala daw asin kaya tuyo na lamang ang pampalasa namin sa tinola at prinito. Ano ba naman to, insan? Kahit asin wala. Anong lasa ng tinola kung tuyo ang ilalagay natin? Mahinang wika ni Marco habang nakasimangot ito sa akin.
Hayaan mo na. Ang mahalaga may laman ng tiyan natin. Bibili na lang tayo ng delata para sa hapunan natin mamaya. Tugon ko naman sa kanya. Bago naman kami umuwi, ay bumili kami ng bigas at delata. Pati na rin ng noodles, kape at asukal. Nang matapos kami sa hapunan, napagkasunduan naming mamasyal sa may dalampasigan. Baka may mubunggo kaming mga dilag doon. Gamit lamang ang ilaw, mula sa mga cellphone namin ay naglakad-lakad kami sa dalampasigan dahil nakalimutan namin magdala ng flashlight. Sa tansya ko noon, kabaryo, mga bandang 8:00 na ng gabi. Tahimik at wala na halos tao sa labas. Ano ba tong napunta natin, insan? Wala man lang bar o videoke man lang. Para naman makatoma tayo. Reklamo pa ni Marco. Meron yan, insan. Imposible. Mahilig sa inuman at kantahan ng mga Pinoy kaya meron yan. Sambit ko naman sa kanya. Sa ilang minutong paglalakad ay nakakita kami ng isang tindahan na bukas pa at may nag-iinuman sa labas. Tila sumigla ang aming mga mata nang makita namin iyon. May naabutan kaming 4 na kalalakihang nag-iinuman. Ngumiti naman sila sa amin at sila pa nga ang unang bumati. May mga konting katanungan sila at normal lang naman iyon. Dahil mga dayo nga kami sa kanilang baryo. Pumwesto kami sa isang mesa. Habang nakaupo na si Marco, ay ako na ang umorder ng inumin at pulutan. Habang inihahanda ng tindera, ang aking order ay mahina siyang nagsalita. Wag na wag daw kaming makikihalo sa inuman ng 4 na kalalakihan kung ayaw naming mapahamak. Ngumiti naman ako ng hilaw at tumango na lamang. Sa mga naunang oras ay maayos naman ang nasa kabilang mesa. Tumatango at ngumingiti pa sa amin. Nagyaya na rin sila ng tagay mula sa kanilang baso. Pero magalang naman kaming tumanggi. Pagpatak ng 10:00 ng gabi ay naging tahimik ang 4. Ang tawanan at malalakas na boses ay nawala. Naging seryoso din ang mga itsura nito. Nagtataka naman ako noon dahil hindi naman sila mukhang lasing. Bagkus ang sigla-sigla pa ng mga ayos nila. Inisip ko na lang na ang mga sunog baga ang mga ito. Kahit magdamagan ay hindi ito nalalasing. Inabisuhan ko din si Marco na tamang inuman lang kami. Mahirap na kung susuray-suray na kami sa daan. Mabuti na lamang at may dumating pang 3 kalalakihan at umorder ito ng kape. Sa ayos nila ay tila mga mangingisda ang mga ito. Kakaiba din ang tingin nila sa amin na tila may babala. Insan, napansin mo ba? Bakit parang natutulala na ang 4? Ganyan ba sila malasing? Dilat pa ang mga mata eh. Mahinang tugon sa akin ni Marco. Hayaan mo na. Huwag ka na lang magsalita tungkol sa kanila. Pagsuway ko naman noon sa pinsan ko. Ilang minuto pa ay sabay-sabay na tumayo at umalis ang 4 na kalalakihan. Sa paglayo ng mga ito ay sinundan sila ng tingin ng mga mangingisdang nagkakape. Lumapit naman ang isa sa amin at nagwikang mag-iingat daw kami sa 4 na yon. Pinaulit ko pa dahil nasa wikang Bisaya ang gamit nila. Tumugon naman ng maayos ang lalaki at inabisuhan na rin kami na umuwi na at wag nang magpaabot pa
ng hating gabi. Bago naman sila umalis, ay inabutan ako ng isang supot ng asin mula naman sa lalaking kumausap sa amin. Tila nagkaintindihan na kami sa bagay na yun. Ang mga mata niya ay may bahid ng pag-aalala at umalis na rin sila kaagad. Tumindig ang balahibo ko at para bang nawala ang espiritu ng alak na aking ininom. Ano yan, insan? Souvenir? Pangungutya pa dito ni Marco. Hindi na lamang ako umimik nun at niyaya ko na siyang umuwi. Ramdam ko na may ibig sabihin ang pagbigay ng asin sa akin. Hindi naman maalis sa aking sarili na posibleng may aswang sa lugar at iyon ay ang 4 na kalalakihan. Alam ko na sa sarili na hindi ako naniniwala sa ganoon. Pero iba pala kapag nasa mismong sitwasyon ka na. Mas tumindi pa ang takot ko noon, kabaryo, nang makita ko ang bilog na buwan. Hindi ko na halos naiintindihan ang mga pinagsasabi ni Marco dahil nasa paligid ang aking atensyon. Nakalagpas na kami sa dalampasigan at binaybay na namin ang lupang kalsada pabalik sa bahay ng matanda. Sa liwanag na rin ng buwan ay naaninag ko ang daanan. Hindi kasi umaabot sa malayo ang ilaw mula naman sa dala naming cellphone. Hanggang sa may nasipat ako na isang matanda na may hawak-hawak na flashlight sa labas ng bakod na inuupahan namin. Ano ba kayo? Bakit nasa labas pa kayo sa ganitong oras? Kargo konsensya ko pa kayo kung may mangyaring masama sa inyo eh. Pumasok na kayo agad sa loob. Wika ng matanda na may bahagyang galit sa amin. Sasagot pa sana si Marco nun, pero pinigilan ko na lamang ito. Humingi naman ako ng paumanhin at pumasok na kami sa bahay. Bago ko naman maisara ang pinto ay nagsabi pa si Mang Puloy na mas maiging buksan ang lahat ng ilaw ng bahay. Tumango naman ako at nagpaalam na sa matanda. Inihatid ko pa si Marco sa kanyang kwarto at pinatahimik dahil magsasalita ito laban sa matanda. Nang nakahiga ito at nakatulog na, ay nagtimpla naman ako ng kape. Hindi ako mapakali sa mga nangyayari noon. Hindi ako naniniwala sa aswang, pero nakakaramdam ako ng takot dahil na rin sa mga babalang nasabi sa akin. Bilang sanay sa galaan, napakabata pa ng gabi, pero iba ang aura sa lugar na yon. Habang nagkakape naman ako ay panay silip din ako. Mula naman sa bintanang kahoy na jalousie. Tahimik naman ako at walang tao sa labas ng kalsada. Pumatak na ang hating gabi, kabaryo. Hindi naman ako inantok, dala ng takot at sa kaping ininom ko. Para bang napapraning na ako sa gabing iyon hanggang sa biglang umalulong ang aso. Nagulat ako at agad kong dinampot ang supot ng asin at ibinudbud ko sa mga bintana at sa mga paanan ng mga pinto. Hindi ako madasaling tao, pero nakapagdasal ako ng mga sandaling yon. Sinilip ko pa yung pinsan ko at mahimbing na ang pagkakatulog nito. Naghanap naman ako ng itak pero isang putol na kawayan at martilyo lamang ang aking nakita. Pwede na yon, kabaryo. Kahit papaano ay may sandata ako. Sumagi noon sa isip ko ang mga kwentong aswang mula pa noong bata ako na pinagtatawanan ko lang. Ilang beses ring umalulong ang mga aso na tila
sumusuot sa aking mga buto ang kilabot. Sa paghinto ay muli naman akong sumilip sa bintana at doon ko nakita ang mga aninong mabibilis gumalaw sa kalsada. Pero wala naman akong nakitang tao. Mabuti na lamang at napakaliwanag ng paligid dahil ang lahat ng kabahayan ay bukas, ang mga ilaw lalo na sa labas. May mga ilaw din sa poste na nagbibigay liwanag sa lugar. Habang hawak ko ang kawayan at martilyo, ay muli akong sumilip sa bintana. Nang biglang may bumulagang nilalang na nakabaliktad mismo sa labas ng bintana na may ilang pulgada lamang ang pagitan mula naman sa akin. Tumambad sa akin ang mapupulang mga mata. Agad kong naisara ang bintana at napasigaw ako sa gulat at napatras. Ilang segundong panginginig bago ko nakatayo mula sa sahig at ginising ko na si Marco. Takot na ako habang inilalahad kay Marco ang nangyari. Nakasimangot naman ito dahil ginising ko lang daw siya para sa walang kwentang bagay. Pero tila nahimasmasan siya nang makita niya akong pawisan at nanginginig. Tumayo naman ito at kinuha ang hawak kong kawayan. "Insan, huwag kang lumapit sa bintana. Nariyan siya." Pabulong ko naman sa kanya. "Walang aswang-aswang sa akin, Insan. Baka akyat bahay lang yan." Matapang na tugon dito ni Marco. Pinihit niya ng mahina ang bintana habang nakaamba ang kawayang hawak niya. Wala kaming nakita at nang sumilip siya ay muling bumulaga ang nilalang. Sa gulat ni Marco ay paulit-ulit niyang hinampas ang bintana. Mabuti na lamang naglakas loob ako na kunin ang supot ng asin sa mesa at isinaboy ko ito sa labas ng bintana. Ilang segundo pa ay kumalabog ang pinto sa may kusina na para bang pilit na sinisira. Kinuha ni Marco ang martilyo at gumanti ito ng pagpukpok sa pinto. Pinagmumura niya ang nasa labas at hinahamon pa. Hindi ko noon akalain na ganoon pala katapang ang pinsan ko. Pero hindi ko maiwasang mangamba. Maya-maya pa ay ang bintana naman sa may sala ang kumalabog. Kasabay na nito ang sa pinto ng kusina. Lumapit naman ako nang nakaamba na sa pagsaboy ng asin hanggang sa nawasak na nga ang bintana at tumambad mula sa akin ang aswang. Sa pagsaboy ko ng asin ay humiyaw ito at napatras at pilit inginudngod sa lupa ang pagmumuka upang matanggal ang asin. "Hoy, mga demonyo! Alam kong kayo yan, Berto. Magsilayas kayo dito." Sigaw naman dito ni Mang Puloy. Agad kong binuksan ang pinto at nakita ko ang matanda na may dalang sulo at itak na may kasamang iilang kalalakihan na may dala rin. Tumigil na rin ang pagkalabog sa paligid nang dumating na ang mga tao. "Rudy, Marco, ayos lang ba kayo?" Pag-aalala dito ng matanda. Ayos lang naman kami, Mang Puloy." Nauutal kong tugon sa kanya. Pumasok ang mga tao sa loob at ang iba naman ay pumalibot sa bahay upang matiyak na wala ng aswang. Bilang pasasalamat ay tanging kape at tinapay ang nahihanda namin ni Marco. "Mas mabuti kung bukas na kayo umalis ng umaga. Hindi titigil ang mga yan hanggat hindi nakakapambiktima," wika ni Mang Puloy. "Totoo palang mga aswang, Mang Puloy. Pero 2023 na po, umiiral pa rin ba sila?" Sambit ko naman dito. "Alam mo anak, hindi porket nasa makabagong mundo na tayo ay nawawala na rin sila. Sa katunayan, nariyan lamang sila sa paligid natin," wika ng matanda.
Kung kilala ninyo sila, bakit hindi ninyo sila tugisin at paslangin? Tanong ko naman sa kanya. Sa tingin mo ba, may laban kami sa mga aswang na yan? At kung papaslangin namin sila sa araw, sa tingin mo ba, hindi kami magiging kriminal sa mata ng batas? Sagot dito ng matanda. Pero papaano po matitigil ang pag-aasik nila ng lagim? Muli ko namang tanong. Isang tao na may kakayahang tapatan ng kanilang lakas at kapangyarihan. Isang antingero. Pero hindi ko alam kung saan makakahanap ng taong ganoon. Nakakalungkot pero wala ni isang may kakayahang labanan ng umaaligid na aswang sa aming baryo. Malungkot na tugon dito ni Mang Puloy. Hindi na kami nakatulog pa ni Marco. Bandang 3:00 na. Nang madaling araw umalis ang mga tao. Inihanda na rin ni Marco ang mga gamit upang makaalis na kinabukasan. Nalaman din namin na may nabibiktima na rin ang grupo ni Berto sa kanilang baryo. Pero wala naman silang ebidensya na ipapakita sa mga otoridad. At sino ba naman ang maniniwala sa mga aswang sa panahong ito? Na nakabase ang isang krimen, depende na rin sa ebidensya. Nakakalungkot isipin na ang buong baryo ay namumuhay pala sa panganib. Mabuti na lang at may concern sila sa mga katulad naming dayo. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, ni hindi na kami nag-almusal pa. Nagpaalam na kami kay Mang Puloy at muling nagpasalamat. Pinilit ko pa siyang tanggapin ang kabuuang bayad sa 2 linggo na inupa namin dahil ayaw niya itong tanggapin. Alam na rin kasi niya na hindi kami magtatagal sa lugar. Sa aming huling pag-uusap ay nabanggit niya na walang nakakaalam sa kinaroroonan ni Berto. Habang naglalakad na kami, patungo naman sa may sakayan ng bus, ay napaisip naman ako sa karinderyang walang asin ng mga paninda. Inisip ko na lang na sadyang ganoon ang timpla ng may-ari. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-isip ng masama. 1 oras pa ang lumipas bago naman umandar ang bus. Iilang pasahero lamang kami sa ordinaryong sasakyan. Mabuti naman mga sir at nakalabas kayo ng buhay sa baryong yon. Sambit dito ng konduktor. Psst! Uy! Tumigil ka nga. Pasensya na kayo sir. Palabiro talaga tong si Roman. Sambulat naman dito ng driver. Nagkatinginan na lamang kami ni Marco at hindi na lamang nagsalita. Ang karanasan ko sa baryong iyon ay nagpabago ng tuluyan sa aking paniniwala sa mga aswang. Hindi basehan ng pagbabago ng mundo sa pag-iral ng mga kakaibang nilalang. Naging maingat na rin ako sa mga senyales kahit pa sa mga lugar na madalas ko nang napupuntahan. Nagka-interes na rin ako na alamin pa ang tungkol sa mga aswang, hindi upang labanan sila, kundi upang maiwasan. Simula noon ay nabawasan na ang pagpunta ko sa mga lugar na liblib at malalayo. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag nakakarinig ng asong umaalulong. Isang malaking leksyon sa akin ang minsang nakasabay ako sa inuman ng mga aswang sa baryo.